Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang patuloy na pagbaba ng presyo ni Bitcoin mula sa $100,000 patungong $92,000. Ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders at investors ni Bitcoin? Ano po ang susunod na posibleng mangyari? At higit sa lahat, paano tayo maaapektuhan nito bilang mga Pinoy na sumusubaybay sa crypto market? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, bakit nga ba bumabagsak ang presyo ni Bitcoin? Simulan po natin sa dahilan ng pagbaba ni Bitcoin. Ayon po sa mga eksperto, isa sa mga pangunahing dahilan ay ang datos mula sa US labor market, kung saan ay nagpapahiwatig na posibleng hindi po gaanong mababa ang interest rates ng Federal Reserve sa taong 2025. Kapag mabagal po ang rate cuts, naapektuhan ang sentiment ng mga investor dahil mas nagiging mahal po ang paghiram ng pera. At ang resulta ay nagiging mas maingat ang mga tao sa pag-i-invest sa riskier assets tulad po ni Bitcoin. Nito pong January 7, umabot itong si Bitcoin sa presyong $102,278. Pero mabilis din itong bumagsak ng higit 5% sa loob lamang ng isang araw. Sa kasalukuyan, si Bitcoin po ay naglalaro sa presyong $92,000 at patuloy po na nakikipagbuno o nakikipaglaban sa bearish pressure. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga analyst, yan, na si Ginoong Ali Martinez tungkol dito. Yan, ayon po kay Ginoong Ali Martinez, isa po siyang market veteran, ay may ilang critical na price level yan, na dapat po nating bantayan bilang mga trader at saka investor. Isa na po rito ang price range na $95,400 hanggang $98,400. At ang tanong ay bakit po mahalaga ang price range na ito? Sa price range na ito ay humigit kumulang 1.77 million addresses ang bumili ng kabuuang 1.53 million na Bitcoin. Ayan. Ayan po. Kapag ang presyo po ni Bitcoin ay bumagsak sa ilalim ng range na ito, maaring dumagdag ang selling pressure mula sa mga holder na natatakot na mawalan. Nitong January 8 ay nagsara po si Bitcoin sa presyong $95,065 at ngayon ay nasa $92,951. Sinabi po ni Ginoong Ali Martinez na kung babagsak pa ito sa ilalim ng $92,000, posible daw po itong umabot sa $74,000 kung kakaunti na ang support levels. Yan. Meron po siyang chart na ibinahagi rito. Ngayon ay ano po ang mga susunod na maaari nating gawin sa sitwasyong ito. Yan, meron pong dalawa na senaryo na pwedeng mangyari sa kasalukuyang kalagayan ni Bitcoin ngayon. Unang senaryo ay isang posibleng rebound. Yan, ayon po kay Ginoong Ali Martinez, may tsansa pa rin si Bitcoin na mag-bounce pabalik sa presyong $98,600. Ito po ay dahil sa tinatawag na TD Sequential Indicator, kung saan ay nagpakita po ng buy signal sa 4-hour chart. Kapag nangyari po ito, maaring pansamantalang makakita ng rally ang market habang sinasamantala ng mga trader ang liquidity sa area na ito. Yan, ang pangalawang senaryo ay ang mas malaking pagbagsak. Yan. Kung tuluyan pong babagsak ang presyo ni Bitcoin sa ilalim ng $92,000, ang susunod po na malakas na support level ay nasa presyong $74,000. Ito po ang dahilan kung bakit mahalaga para sa mga trader na bantayan ang galaw ng presyo sa mga susunod na araw. Kapag hindi po na-reclaim ni Bitcoin ang $100,000, maaaring manatili po ang bearish trend. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng macroeconomic factors. Ayan. Hindi lamang po technical analysis ang dahilan ng pagbaba ni Bitcoin.
Malaki rin po ang epekto ng macroeconomic factors tulad po ng inflation at saka monetary policy. Habang si Bitcoin ay itinuturing na hedge laban sa inflation, ang mga pagbabago sa interest rates at global market sentiment ay nagdadala po ng volatility. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa demand at saka supply. Apektado rin ang presyo ni Bitcoin ng mas malawak na economy. Ayan. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor ni Bitcoin. Ayan po yung chart ng TD Sequential Indicator. Ayan, lumabas yung signal ng indicator na ito. Ayan, mahalaga pong maunawaan natin ang implikasyon ng mga pangyayaring ito. Ayan, at ang posibleng maging epekto nito, una ay ang mas mura ang magiging entry point. Ayan, ang pagbagsak po ng presyo ni Bitcoin ay maaring magbigay po ito ng oportunidad para sa mga gustong bumili sa mas mababang presyo. Pero dapat po nating tandaan na ang ganitong sitwasyon ay may kasamang mataas na risk. Maliban po rito ay ang mas maingat na trading strategy. Sa ganitong panahon po ng volatility, mahalaga po ang disiplina sa trading. Huwag po tayong magmadali. Gamitin ang tools tulad po ng stop loss orders para ma-manage ang ating risk. At ang panghuli ay ang learning opportunity. Ang nangyayari po ngayon ay magandang pagkakataon po ito para matuto ng mas malalim na kaalaman tungkol sa market trends, technical analysis at saka macroeconomic impacts. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw, ang kasalukuyang pagbaba ni Bitcoin ay isang natural na bahagi ng cycle na ito. Ang cryptocurrency market ay likas po na volatile, kaya't mahalaga po ang tamang kaalaman at diskarte. Ang sinasabi po ni Ginoong Ali Martinez tungkol sa critical support levels ay mahalagang gabay para sa mga trader. Pero tandaan po natin na walang sino man ang makakapag-predict ng market ng sakto. Kaya kung ikaw po ay isang investor, huwag ka pong mag-focus lamang sa short-term price movement. Tingnan ang mas malawak na larawan. Si Bitcoin ay nanatiling isang makabagong asset na may potensyal na magbigay po ng long-term gains. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.